Isang masaya at mabiyayang araw sa inyong lahat, mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan, malusog at ligtas sa anumang panganib at may malusog na pangangatawan. So, handa na ba kayo sa ating huling linggo ng pag-aaral para sa unang quarter ng ating GMRC para sa grade 5? So, ito na yung ating huling aralin para sa unang quarter, first quarter, at pagkatapos nito ay maghahanda na kayo para sa inyong unang markahang pagsusulit. So, simulan na natin ang ating pag-aaral sa GMRC 5 para sa quarter 1, week 8. Ang tatalakayin natin para sa linggong ito ay mga banta sa pamilyang Pilipino sa paghubog ng pananampalataya. So, ano ba yung mga humahadlang, no? Yung mga nagiging balakid para sa isang pamilyang Pilipino para mahubog ang kanilang pananampalataya. Kung matatandaan natin, no, nung mga sinaunang panahon, talagang napakatindi. Hindi ko naman sinasabing hindi nang ganoon katindi, pero mas maraming mga salik na humahadlang ngayon kumpara nung mga unang panahon na kung saan wala pang masyadong distraction ang mga bata, ang mga magulang, hindi ba talagang pagpatak ng alas 6 ng gabi, nagro-rosaryo ang buong pamilya. So sana may mga ganoon pa rin ngayon, ano, na patuloy yung kanilang debosyon at pananampalataya, no, sa anumang relihiyon ang kanilang kinabibilangan. So syempre hindi mawawala yung mga banta, yung mga humahadlang, no, yung mga nagiging kaunting balakid para sa pamilyang Pilipino para mahubog ang pananampalataya. So ito ang ating pag-uusapan sa linggong ito. Para sa unang araw, okay, narito yung inyong mga kasanayan at layunin. So naisa sa buhay at nakapagsasanay ng pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng panalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. Okay. So para sa ating maikling balik-aral, piliin sa loob ng kahon ang banal na aklat na isinasalarawan sa bawat bilang. Isulat ang letra ng iyong kasagutan. So ito ba ay Quran? Ito ba ay Tanakh? Ito ba ay Vedas o Biblia? So ito ang pangunahing banal na aklat sa Theravada Buddhism. Binubuo ito ng 3 bahagi: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka at Abhidhamma Pitaka. Number 2, ito ay tinuturing na pinakabanal na aklat sa Islam. Ito ay binubuo ng mga salita na itinuturing na ipinahayag mula kay Propeta Muhammad mula kay Allah. Bilang 3, ito ay isa sa mga pinakamahalagang teksto ng Hinduismo. Bilang 4, ito ay binubuo ng lumang tipan at bagong tipan. Binabasa ito ng mga Kristiyano. Bilang 5, ito ang banal na kasulatan sa Judaismo na binubuo ng 3 bahagi: ang Torah, ang Nevi'im, at Ketuvim. Okay. So, para sa ating panghihikayat na gawain, so kumuha ng isang short bond paper at itupi ito sa 2 bahagi. Sa unang hati, iguhit ang isang simbolo na maiuugnay mo sa salitang pamilya. At sa ikalawang hati naman, iguhit mo ang isang simbolo na maiuugnay mo sa salitang pananampalataya. Okay, so maaring ganito yung larawan na pwede niyong iguhit o maaring simbolismo. Halimbawa, para sa pamilya, pag sinabi mong pamilya, pumapasok sa isip mo ay pagmamahal. So, ikaw ay guguhit ng puso, hindi ba? Pag naman sa pananampalataya, pumapasok sa isipan mo ay panalangin o kaya naman ang pagsamba. So, maaari kang gumuhit ng simbahan, no, ng rosaryo, ng Biblia, ano pa, ng kamay na nagdadasal at marami pang iba. So ito yung ating mga katanungan. Paano mo mailalarawan ang gawain? Ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagguhit ng mga simbolo na maiuugnay mo sa salitang pamilya at pananampalataya? Madalas kung ano yung unang pumapasok sa ating isipan, at kapag pumapayag naman o umaayon naman sa iyong pakiramdam, ay yun na yung ating iginuguhit. So bakit napakabilis na sabihin na kapag sinabi mong pamilya, ang maari mong iugnay dito ay pagmamahal? Syempre sa loob ng isang pamilya, no, ay punong-puno ito ng pagmamahal, pagmamalasakit at pagbibigayan. At syempre, hindi naman natin ito
gine-generalize, hindi ba? Kumbaga, dahil iba-iba tayo ng karanasan sa loob ng isang pamilya, hindi ba? Kaya kumbaga, hindi natin nilalahat, no? Kumbaga, ang aking binabanggit ay siguro yung typical na sagot ng isang bata. Pero syempre, hindi natin may iwasan na hindi lahat ng mga bata o mag-aaral ay pare-parehas ng karanasan sa kanilang pamilya. Tama po ba? So may mga bata na maganda, no, yung kumbaga yung kanilang maganda yung kapaligiran, maganda yung ambience, no, punong-puno ng pagmamahal, pagbibigayan. Kumbaga hindi sila masyadong apektado sa mga nangyayari sa paligid, sa mga problema sapagkat binubusog sila ng pagmamahal ng kanilang magulang. May mga bata naman na mulat sila sa klase ng buhay na mayroon sila. Hindi ba? Na dumadating pa sa punto na kailangan pa nila, no, may mga bata talaga na yung term natin ay rumaraket para magkaroon sila ng baon para sa kinabukasan. So, totoo yan kasi may mga ganyan akong estudyante, no, na kumbaga pagkatapos ng klase sa hapon ay naglalako sila ng mga merienda, no, na pwedeng ibenta at meron silang commission doon at yun yung kanilang ginagamit na pangbaon kinabukasan. So wala namang masama para sa akin, although syempre hindi yun yung normal dapat na gawain ng isang mag-aaral. Dapat pag uwi ng bahay ay nag-aaral, hindi ba? Tumutulong sa mga gawaing bahay, pero napipilitan sila o mas pinipili nila para nang sa gayon ay makatulong sa kanilang pamilya at iba't iba pang mga rason kung bakit nila yun ginagawa. So sa pananampalataya naman, iba-iba rin tayo ng interpretasyon dito batay sa inyong paniniwala, batay sa relihiyong kinabibilangan ninyo, batay sa paraan ng inyong pagsamba. So kung iuugnay mo ang dalawang salita, anong kaisipan ang iyong mabubuo? Ang pananampalataya ng pamilyang Pilipino ay may malalim na ugnayan sa kulturang Pilipino at sa impluwensya ng Kristyanismo na siyang pangunahing relihiyon sa bansa. Ang karamihan ng mga pamilyang Pilipino ay Katoliko, ngunit mayroon ding mga Muslim, Protestante at iba pang sekta. Sa pamilyang Pilipino, ang pananampalataya ay mahalaga at itinuturing na pundasyon ng kanilang buhay. Ito ang nagbibigay ng gabay sa kanilang mga gawi, kaugalian at pag-uugali. So halos 80% o 80 bahagdan ng mga tao sa Pilipinas ay mga Katoliko. So 20 bahagdan o 20% ay ang ating mga kapatid na Muslim, Protestante at iba pang sekta na parehas na kumikilala sa kanilang ama o sa kanilang Panginoon. Ang mahalaga, tayo ay gumagawa ng mabuti, pinapahalagahan natin ang buhay at kumbaga ito yung nagiging gabay natin para gumawa tayo ng mabuti. Maging mabuti tayo sa ating kapwa, maging mabuti tayo sa ating pamilya at kumbaga ito yung nagbibigay sa atin ng ng konsensya, no? Kumbaga kung ito ay personal kong pananaw, disclaimer. Kapag para sa akin, kapag ang isang tao ay walang takot sa Panginoon, walang takot sa Diyos, kanino pa siya matatakot? So, ito yung nagiging simula para gumawa siya ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Parang nawawala ng direksyon yung kanyang buhay. Hindi ba kasi wala na siyang kinakatakutan, wala na siyang konsensya. Kung ano yung naisip niyang gawin, gagawin niya. Hindi niya iniisip kung ito ay tama o mali, kung makakasakit siya ng kapwa niya o hindi. Malimiting ipinapakita ng mga pamilyang Pilipino ang pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigayan at pagdarasal sa kaligtasan ng bawat kasapi ng pamilya. So talagang likas sa ating mga Pilipino ang mapagmahal sa pamilya, hindi ba? At marami sa atin ang kahit na may mga pamilya na ay hindi pa rin humihiwalay, no, sa ating pamilya. Kasi kumbaga tama na yung humiwalay kapag mayroon na tayong sariling pamilya, pero may iba na parang hindi nila maiwan, no, yung kanilang mga magulang. Tayong mga Pilipino ay kilala na hindi natin dinadala ang ating mga magulang sa tahanan ng mga matatanda, di ba? Kumbaga iba ang pagtingin natin kapag
may anak na dinala ang kanyang magulang sa home for the aged. Although walang masama, pero sa kultura nating mga Pilipino, parang hindi yon katanggap-tanggap. No? Ito ay personal ko ulit na pananaw. Parang ang nakikita ko kapag ang isang anak, no, ay inilagak niya ang kanyang mga magulang sa home for the aged, ay iba ang nagiging pagtingin natin. Siguro sa pananaw niya, mas maalagaan doon ang kanyang mga magulang kumpara kapag nasa kanyang poder. Pero may ilan na parang hindi kakayanin ng kanilang damdamin na ilagay doon ang kanilang mga magulang. Maski pa gumapang sa hirap, no? Ang mas mahalaga ay magkakasama sila. So may mga ganoon tayong kultura at ugali. Pero dahil nga patuloy na nagbabago ang panahon, may ilan na pumapasok na rin sa kanilang isipan yung mga ganong bagay. Pero para sa higit na nakararami, hindi opsyon ang paglalagay sa ating mga magulang sa home for the aged sa kanilang pagtanda. Okay, so ulitin ko, yun po ay aking personal na opinion. So tayo po ay maaring magkakaiba ng pananaw, no, at pagtingin sa mga bagay-bagay. Pero ang hindi mawawala dito ay yung pagmamahal nating mga Pilipino sa ating pamilya. At maski nga sa iba pang kapwa. Kasi kapag dating ng mga kalamidad, talagang tayo ay tumutulong, no? Maski hindi natin kakilala. Pero sabi nga, dahil nagiging paulit-ulit na, nagiging siklo na ito, hindi na tama na tayo dapat ay, hindi ba, parang hindi deserve nating mga Pilipino na ang nakikita na lang lagi yung pagiging resilient natin, yung pagiging matatag. Sapagkat tayo naman ay nagbabayad ng tamang buwis, hindi ba? Nararapat lamang na yung buwis na binabayad natin ay bumalik sa ating mga Pilipino. So dapat hindi na, di ba, ilang taon na paulit-ulit at yun pa rin ang ating problema. May problema na talaga sa sistema. So dati, tinitingnan natin na ang husay ng Pilipino, 'di ba? Nalampasan natin ang lahat. Pero sa panahon ngayon, kailangan na nating mag-demand, no, sa ating gobyerno. Ibigay na dapat kung ano ang nararapat na serbisyo para sa ating mga Pilipino. Ang mga araw ng pista at Pasko sa mga Katoliko, Ramadan naman sa mga Muslim, pagdalo sa simbahan at pagdarasal bilang isang pamilya ay bahagi ng pagpapahayag ng pananampalataya at masiglang kultura. Hindi ba? Sa ating bansa, binibigyang halaga ang kapistahan ng iba't ibang relihiyon. Tama po ba? No, binibigyang halaga ng pamahalaan ang Pasko para sa mga Katoliko, ang Ramadan para sa mga Muslim, iba ang Thanksgiving para sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at marami pang iba. So ito ay bilang tanda ng paggalang sa iba't ibang relihiyon sapagkat tayo bilang mga Pilipino at nasa kultura natin, di ba? Yung paggalang talaga at pagbibigay puri, no, at kumbaga pagbibigay kahalagahan sa mga okasyong ito na kung saan ito ay pagtitipon ng pamilya. So atin nang ihawan, ano, or kumbaga atin nang alamin ang mga bokabularyo na nilalaman ng ating aralin. So i-decode ang sumusunod na mga salita at matatalakay sa pagpapatuloy ng aralin, gamiting gabay ang katumbas na bilang ng bawat letra. Okay, ibig sabihin mula sa mga letra sa taas, kung number 7, tingnan kung anong letra ang napatapat sa number 7, so letter G. So punuin hanggang sa mabuo natin at ma-decode ang mga salita. So una, ito ay isang proseso ng pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga ekonomiya, kultura at lipunan sa buong mundo. Number 2, ito ay ang proseso ng pag-unlad ng isang bansa upang makasabay sa pagbabagong teknolohikal at ekonomikal. At pangatlo, ito ay ang proseso ng paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa. So, ang ating wastong kasagutan ay globalisasyon, modernisasyon at migrasyon. Ano kaya ang kaugnayan nito sa ating aralin para sa linggong ito? Okay, so naging madali ba sa iyo ang pag-decode ng mga salita at ano ang nakatulong sa iyo para maisagawa ito ng mabilis at mahusay? So, syempre, kapag medyo pamilyar tayo sa kahulugan at kumbaga may
dati ka ng kaalaman, mas madali nating nasasagot ang katanungan. Lalo na kapag lumabas na yung mga mahalagang letra. So, mas nagiging madali na ang ating pagsagot sa gawain. Okay, para sa ikalawang araw, okay, the family that prays together stays together. So, buuin no ang pahayag na ito. So, ito yung salin. Ano kaya ang Tagalog nito? So, ang pamilya na nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng masaya at ng payapa at masaya. Ayan. So, ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Iba ang pakiramdam kapag tayo ay nagdarasal. Hindi ba? Lalo na kapag buong pamilya, mas lumalakas ang ating panalangin kapag nagdarasal tayo ng sama-sama. Hindi ba? Kaya kapag may mga kalamidad, may mga mga idinarasal na sana ay iadya tayo sa anumang kalamidad at tumigil na, halimbawa ang malakas na ulan at kung ano pa man na kalamidad ay wag sana tayong kumbaga iadya tayo at iligtas tayo sa anumang kalamidad na maaring tumama sa ating bansa. At kapag sama-sama tayong nagdarasal, mas nagiging malakas ang ating panalangin at naniniwala ako na pakikinggan ito ng may kapal. Ang pananampalataya sa pamilyang Pilipino ay parang isang gabay na nagtuturo sa atin ng tama at mali. Ito ay parang isang ilaw na nagpapaliwanag sa ating landas. Sa pamilyang Pilipino, mahalaga ang pananampalataya dahil ito ang nagtuturo ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kapag may pananampalataya tayo, natututunan natin ang mga bagay tulad ng pagiging mabuti, may malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagdadasal at pagsisimba, kundi tungkol din sa pagtitiwala sa isa't isa at pagtutulungan sa panahon ng mga problema. Ito rin ang nagpapalakas sa ating pagkakaisa bilang isang pamilya. Diba, hanggat may pananampalataya tayo, hanggat may pananalig tayo, hanggat may pagmamahal, mananatiling buo, matatag at masaya ang isang pamilya. Kaya kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagdarasal bago kumain, pag-aalay ng pasalamat o pagtulong sa mga nangangailangan, ipinapakita natin ang ating pananampalataya bilang mga miyembro ng pamilyang Pilipino. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi na ng ating buhay na nagsisilbing gabay tungo sa paggawa ng kabutihan at nagpapatibay sa ugnayan ng pamilya. Ito ang nagpapalakas ng ating loob sa panahon ng hirap at ginhawa. Nagpapatibay din ito ng pagmamahalan sa loob ng tahanan. Hindi ba? Iba ang saya at ligaya na dulot ng pagtulong sa ating kapwa. Parang walang kapalit yung saya na nararamdaman mo kapag tayo ay nakakatulong at nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. So ano ba yung isa sa motto ng ating Boy Scout? Diba? Do a good turn daily. So, gumawa ng mabuti sa bawat araw. Hindi ba? At kapag naipon mo yun, nagiging ugali mo na ang paggawa ng mabuti na isa sa buhay mo na hanggang pagtanda mo ang paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hindi ba? Napakaganda ng kanilang motto. So, yan yung isa sa mga motto na pinanghahawakan ng Boy Scout of the Philippines. So para sa ating pinatnubayang pagsasanay, puna ng graphic organizer sa ibaba, isulat sa bawat haligi ng bahay ang mga maaring maging bunga ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ng bawat miyembro ng pamilya. So ano ba yung bunga? Kapag ang ating ama ay may matindi at malalim na pananampalataya, ang ating ina, ang ating ate, kuya, lolo, lola at iba pang miyembro ng ating pamilya. Okay, so para sa ating paglalapat at pag-uugnay, maghanap ng mga larawan ng inyong pamilya o mga larawan ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Idikit ito sa paraang collage kung saan mabubuo ang isang bagay na maaring maging simbolo ng inyong pananampalataya. Sa ibaba ng nabuong simbolo ay ipaliwanag kung bakit ito ang nagbibigay pakahulugan ng inyong pananampalataya bilang isang pamilya. Gumamit ng 8 hanggang 10 pangungusap sa pagpapaliwanag at maghanda sa pagbabahagi ng natapos na gawain sa klase.
para sa ating ikalawang kaugnay na paksa, mga banta sa pamilyang Pilipino sa paghubog ng pananampalataya. So ito na yung mga banta, ito na yung mga hadlang na maaaring maging dahilan para hindi mahubog ang pananampalataya ng pamilyang Pilipino. So ano-ano kaya ang mga ito? Okay, so gamit ang diksyonaryo o iba pang pinagkunan sa internet, hanapin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita at ibahagi ito sa inyong klase. Okay, globalisasyon, modernisasyon, urbanisasyon, migrasyon. Ang mga banta sa pananampalataya ng pamilyang Pilipino ay maaaring magmula sa mga panlabas na puwersa o sa loob mismo ng pamilya. Narito ang ilan sa mga pangunahing banta sa pamilyang Pilipino. Una, globalisasyon at modernisasyon. Ang pagdating ng mga modernong ideya at paniniwala mula sa iba't ibang kultura, kasama na ang impluwensya ng teknolohiya at mass media, ay maaring magdulot ng pagbabago o paghihina ng tradisyonal na pananampalataya ng pamilyang Pilipino. Okay, so sabi ngayon kanina, modernisasyon at globalisasyon. Ito yung, syempre, nagbabago ang ating mundo at kasabay ng pagbabago ay ang paglago din ng ating teknolohiya. At ang paglago ng teknolohiya ay dahil nga patindi ng patindi, yung pag-unlad ng ating technology ay naapektuhan nito yung ating mga tradisyon, hindi ba? At kumbaga, unti-unti na tayong nilalamon ba ang tamang salita? Pero para sa akin, unti-unti na tayong nilalamon ng teknolohiya na kung saan minsan ay hindi na maganda ang dulot sa atin. Although isa sa layunin dapat ng teknolohiya ay pagaanin ang gawain natin sa araw-araw, pero kasabay nito ay kapag inabuso natin yung paggamit ay nagkakaroon na rin ito ng negatibong epekto sa ating buhay. So gaya na lamang ng paggamit ng cellphone, hindi ba? Hindi na nag-uusap ang bawat miyembro ng pamilya. Kakain pero hawak-hawak ang cellphone. Hindi na nagkukwentuhan. Lahat nakatutok sa cellphone. So isa ito sa mga hindi magandang epekto. Ang bata, sa halip na mag-aral, sa halip na nakikipagkwentuhan sa magulang, nakikipaglaro sa kapatid, ay ayaw magpa-istorbo at nagsi-cellphone. Hindi po ba? Pangalawa, urbanisasyon at migrasyon. Ang migrasyon ng mga pamilya mula sa probinsya patungo sa mga urbanong lugar o pag-alis ng ilang miyembro ng pamilya patungo sa ibang bansa para sa trabaho ay maaring magdulot ng pagkalimot o paglayo sa mga tradisyonal na kaugalian at pananampalataya ng pamilya. So, di ba yung ating nosyon at paniniwala na uunlad ang ating buhay kapag lumuwas tayo ng Maynila. So, ito yung parang nakatatak sa atin dati. Pero ngayon iba na. Aasenso ang buhay kapag lumabas tayo ng bansa. So parang nagkakaroon na siya ng paglipat, 'di ba? Para sa ating mga kababayan, yung ibang kababayan natin, hindi ko nila lahat, para sa kanila ang pagluwas dito sa Maynila o ang pagluwas patungo sa ibang bansa ay makakatulong para may ahon, ay ayos at magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Totoo naman yon, hindi natin yon pwedeng, hindi natin yon mapapasubalian. Tama naman yon. At sa katunayan, maski ang aking ama ay, di ba, mas pinili na umalis ng bansa para magkaroon ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Hindi natin yon masisisi, lalo na alam natin ang estado ng ating lipunan sa ngayon. Hindi ba? Pero kasabay nito, kapalit ng maginhawang buhay na ito, ay yung unti-unting pagkalimot at paglayo sa mga tradisyonal na kaugalian at pananampalataya ng pamilya. Pero may ilan na mas lalong tumatatag ang pananampalataya, lalo na kapag may kapamilya tayo na nasa ibang bansa o nasa ibang lugar. So maraming iba't ibang sitwasyon na kailangan nating timbangin para dito. Kasi kumbaga, may mabuti at hindi magandang dulot ito sa pamilyang Pilipino. At nasasakripisyo ang ating tradisyon, ang ating kaugalian, at maging ang ating pananampalataya. Pag-usbong ng iba't ibang sekta at organisasyong panrelihiyon. Ang Pilipinas ay isang bansa na may iba't ibang relihiyon at paniniwala. Ang pagkakaroon
ng mga kaibahan sa pananampalataya sa loob mismo ng pamilya, tulad ng pagiging Katoliko, Protestante, Muslim o iba pa, ay maaring magdulot ng tensyon o hidwaan sa loob ng tahanan. Hindi ito maiiwasan lalo na kapag medyo magkakasalungat ang paniniwala, hindi ba? May mga nangyayari talagang ganito na nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng hidwaan ng dahil sa kanilang pananampalataya at paniniwala. So, naapektuhan na rin maging ang kanilang pamilya. Pag-aasawa sa labas ng pananampalataya. Ang pag-aasawa ng isang miyembro ng pamilya ay sa labas ng kanilang relihiyon o pananampalataya ay maaring magdulot ng alinlangan o hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya, lalo na kung hindi tinatanggap ng lahat ang pagbabago na ito. Okay, so yung kanina, sa isang pamilya, iba-iba sila ng pananampalataya. Sa kaso naman ito, mag-aasawa pero hindi sila parehas ng pananampalataya. May iba na sinusunod talaga nila, stricto nilang sinusunod yung kanilang relihiyon na mas mahalaga, hindi paano ko ba siya sasabihin. Kumbaga sa isang relihiyon, mas okay o talagang mas nais nila na ang mag-asawa ay isa ang relihiyon. Hindi ba? At ito ay nangyayari talaga sa kasalukuyan na mayroong namimili, maaring babae o lalaki. Pipili siya, no? Matutuloy lamang ang kasal kung ang isa ay magpapasakop sa isa o yung isa ay lilipat ng relihiyon. So dito nagkakaroon ng conflict, no, ng problema, ng hindi pagkakaintindihan. Lalo na kung halimbawa tutol ang pamilya sa pagbabagong ito. Lalo na kung mga talagang deboto, no, at yung talagang solido yung pananampalataya nila bilang pamilya. Tapos, mag-aasawa at kinakailangan na may magpasakop. It's either yung lalaki ay lilipat sa relihiyon ni babae o si babae ay lilipat sa relihiyon ng lalaki. So, doon nagkakaroon ng hidwaan o nagkakaroon ng problema. Unless hindi magiging hadlang ang kanilang pananampalataya sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga banta na ito, mahalaga pa rin ang pagmamahalan, respeto at pag-unawa sa loob ng pamilya upang mapanatili ang kalakasan ng kanilang pananampalataya at ugnayan. Ang pagiging bukas at pagtanggap sa mga kaibahan ay mahalaga upang malabanan ang mga hamon sa paghubog ng pananampalataya sa loob ng pamilya. Basahin at unawain ng maikling kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Okay, si Hana at si Lola Helena. Okay, ni Marie Shane L. Conanan mula sa MLQES SDO Manila. Okay, so basahin natin ng tahimik. So, sagutin natin ang mga katanungan. Sino-sino ang ating tauhan sa kwento? So, nakita natin doon yung pamilya ni Hana sa Maynila at ang kanyang lola, Helena. So, saan pumunta si Hana? Lumuwas siya sa Maynila para makasama ang kanyang magulang at nakababatang kapatid. Bakit kaya nalilimutan na ni Carlo ang pagdarasal? So, nabanggit doon dahil siya ay mas malaki ang oras na ginugugol niya sa gadget. Bakit minsan na lang nakapagsisimba tuwing araw ng linggo sina Hana,
sapagkat maraming ginagawang trabaho ang kanyang mga magulang. Sa iyong palagay, kung si Hana ay lumaki sa Maynila na hindi kasama ang kanyang lola Helena, siya ba ay magiging madasalin at bakit? So sa palagay natin ay ang buhay niya ay para rin yung kanyang nakababatang kapatid na si Carlo. So syempre, dahil siya ay lumaki sa kanyang lola Helena, ito ay nagturo sa kanya kung paano magdasal, yung mga dapat na gawin, ang kahalagahan ng pagsisimba, ano ba ang ginagawa sa loob ng simbahan, at iba pang mga gawi na may kinalaman sa pananampalataya. Sino sa mga tauhan ang may ugnay mo sa iyong sarili at bakit? Si Hana ka ba o si Carlo? Bakit mahalaga maipakita ng pamilya ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok o pagbabago na kanilang kinakaharap? Mahalaga ito sapagkat darating ang panahon, tayo ay tatanda. May iwan tayo ng ating mga magulang. Kung ano ang itinuro nila sa atin nung tayo ay bata pa, ay siya ring ating madadala at maituturo sa ating mga anak. Hindi po ba? So, kapag tayo ay lumaki sa isang pamilya na hindi ganun kalalim ang pananampalataya at kapag tayo ay nagkaroon ng sariling pamilya, nakakaapekto yun sa atin. Okay? At kung tayo naman ay nagkaroon ng kamalayan, nakita natin yung kahalagahan nito habang tayo ay tumatanda, so maaring ang hindi natin pwede naman, ito yung isang sitwasyon. Maaari din na yung hindi natin nakita sa ating pamilya habang tayo ay lumalaki, ay babaguhin mo. Ngayong ikaw ay may sarili ng pamilya. Okay? So, pwedeng ikaw ay pinalaki na may pananalig at may malalim na pananampalataya at sa iyong pagtanda, ito ay iyong ipapamana din at gagawin sa iyong anak. Maaari din naman na nung habang ikaw ay lumalaki, hindi ganoon kalalim ang inyong pananampalataya, pero habang ikaw ay tumatanda, nakita mo ang kahalagahan nito at nang ikaw ay nagkapamilya, ito naman ang pinagtuunan mo ng pansin na ituro sa iyong anak. So para sa ating paglalapat, okay, pag nilayan ang larawan, isulat sa kahon ng suliranin o banta na maaring makaapekto sa paghubog ng pananampalataya sa pamilya, magtala ng 5 o higit pa. Ibig sabihin maaring marami kayong maisulat na mga suliranin o banta. Okay. So, para sa ating ikatlong araw, okay, may isa pa tayong paksa, mga gawaing nagpapatatag naman. So, kung kanina, ano yung mga hadlang, ito naman, ano yung nagpapatatag sa ating pananampalataya sa loob ng isang pamilya. So, panoorin at suriin ang maikling video at sagutin ang mga katanungan pagkatapos. So, maaari nyo na itong panoorin sa hiwalay na video na maaari nyo makita sa YouTube. Okay, ang ating pamagat, basta't magkakasama, kainang pamilya, mahalaga. So, ang may akda ay Lucky Me. So, nakakatuwa yung mga commercial na nagpapakita na yung yung kahalagahan, hindi ba? Special mention ito na brand ng noodles kasi kumbaga sa kanyang isa sa mga commercial, binigyang halaga ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya. Hindi tayo sigurado kung ginamit ba ito ng paraan o tulay ng ating ahensya ng gobyerno para maging instrumento. Kaya 'di ba, tuwing may mga araw tayo na pagtapat ng 3:00 ng hapon, isang araw 'yan, hindi ba? Lahat ng kawani ng gobyerno uuwi ng maaga para maghanda ng isang hapunan para sa pamilya. Sama-samang pagkain sa hapag. Okay, so ito yung nasa video, no? Kahit saan, kahit anong oras, kahit anong handa. Ang mahalaga, magkakasama ang pamilya. Ang video ay nagpapakita ng sama-samang pagkain ng bawat pamilyang Pilipino, gaano man kalaki o kalit ito, at anumang uri ng pamilya mayroon. Hindi naman kailangan laging masarap ang ulam, di ba? Kung ano ang nasa mesa na inihain ng ating magulang, ating kainin at ipagpasalamat dahil ito ay biyaya. Ang mahalaga, manumbalik yung sama-samang pagkain, no? Pagsasalo-salo. So, sa amin, basta't araw ng linggo, dahil nagtatrabaho ang mga magulang at pumapasok sa paaralan, hindi na nagkakasabay-sabay halos kumain pagdating ng hapunan.
Hindi ba? Kaya tuwing linggo, sinisigurado ng aking nanay at tatay na sabay-sabay kakain sa oras ng pananghalian at hapunan. Hindi pwedeng hindi sabay-sabay, lalo na sa araw ng linggo. Okay, so ito po yon. So, tungkol saan ang bidyong napanood, aling bahagi nito ang nakatawag ng iyong pansin? Ano ang pagpapahalaga na nais iparating nito? Bakit mahalagang sama-sama at nagtutulungan ang pamilya sa kabila ng pagsubok at pagbabagong kanilang kinakaharap? Ang pagpapalakas ng pananampalataya sa loob ng isang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatatag ng samahan at pag-unlad ng bawat isa. So narito pa ang ilang mga gawaing maaring makatulong sa pagpapalakas ng pananampalataya sa loob ng pamilya. Pagdarasal, isa itong paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kapag nagdarasal tayo bilang pamilya, pinapakita natin ang pagmamahal at respeto sa Panginoon. Pangalawa, pagsisimba o pagsamba ng sama-sama. Mahalaga ring magsimba kasama ng pamilya. Dito natin naririnig ang mga aral ng Diyos at nakapagdarasal na kasama ang ibang mga tao. Pagbasa ng mga banal na aklat at babasahin. Ang banal na aklat ay puno ng mga kwento at aral na maaring gabayan tayo sa tamang pag-uugali at pananampalataya. Magandang gawain ito na maaring gawin kasama ang buong pamilya. Mahalagang maituturo ng mga magulang o tagapangalaga sa mga nakakabatang kasapi ng pamilya ang kahulugan ng mga kwento at aral mula sa mga banal na aklat at ang kaugnayan nito sa totoong buhay. Pagtulong sa kapwa. Kapag tumutulong tayo sa mga taong nangangailangan, ipinapakita natin ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ito ay isa ring paraan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya. Pagtanggap sa mga pagsubok. So, hindi maiwasan ang pagsubok sa buhay. Pero sa tulong ng Diyos at ng pamilya, kayang-kaya nating lagpasan ang mga ito at maging mas matatag sa ating pananampalataya. So, puna ng graphic organizer sa ibaba upang mabuong kaisipan tungkol sa gawaing sinasagawa ng pamilya upang mapatatag ang pananampalataya. Okay, so para sa ating paglalapat at pag-uugnay, so likas sa mga Pilipino ang pagiging relihiyoso. Kaugnay ng kultura ang pananampalatayang kinabibilangan ng bawat Pilipino. At karamihan sa mga pagpapahalagang Pilipino na hindi sa pamilya natututuhan ay itinuturo sa relihiyong kinabibilangan. Okay, so para sa inyong gawain, puna ng talahan na yan sa ibaba upang higit mong matuklasan ang iyong pagpapahalaga. Gumawa ng maikling paghahambing sa mga pagpapahalagang natutunan sa pamilya at sa relihiyong kinabibilangan. Okay, sa pagpapalakas ng pananampalataya sa pamilyang Pilipino, hindi may iwasan ang kaharapin ang mga hamon tulad ng modernisasyon, pagkakalayo ng mga miyembro at mga pagbabago sa lipunan. Upang malampasan ito, mahalaga ang palagiang pagdarasal bilang isang pamilya, pagdalos sa mga gawaing panrelihiyon, pag-aaral ng banal na kasulatan, pagtuturo sa mga anak ng mga aral ng pananampalataya at pagtulong sa iba. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, ang pamilya ay maaring patatagin ang kanilang pananampalataya at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Okay, para sa inyong pagninilay sa pagkatuto, gumawa ng isang poster na magpapakita ng tema. Ito yung tema, ang pananampalataya ng pamilyang Pilipino, mga hamon at gawaing nagpapatatag nito. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa GMRC Grade 5 para sa unang quarter at huling linggo, ang ikawalong linggo. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating aralin at nawa ay naliwanagan kayo sa ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok at magkita-kita tayong muli sa second quarter. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Paalam!